importante kasi ang network, kailangan marami kang tao. Tama ba ako? Kung mas marami kang tao, mas malaki network mo. Kung malaki network mo, malaki income mo. Proportion yan eh. Sa mga baguhan, ganyan mo yan. Kailangan marami kang tao. Kasi pag wala kang tao, wala kang network, wala kang income. Anong tawag sa'yo? Loner. Loner ka. Loner ang tawag sa'yo. So, hindi pwede yun. So, continue lumalaki. Napili ko yung topic na maganda yung topic natin ngayong gabi. Ang tawag sa topic natin ngayong gabi is follow-up and meeting after meeting. Sir, ano ba yung mga follow-up tsaka meeting after meeting na yan? Meron po ba dito nag-aalaga ng halaman? Ano pong halaman, ma'am? Lahat ng klase na halaman. Siguro may gubat ka sa bahay. So, forest. So, yun din yun, forest tsaka gubat. Niloloko mo ako eh. So, mga kaibigan, ang point ko, ang halaman kasi, pag yan tinanim mo, uusbong pa rin naman yan eh. Kaya lang, ang importante kasi, yung araw-araw mo dinidiligan, inaalagaan, binabantayan. Correct? Yes. Mga kaibigan, ang tawag doon, pina-follow up natin sila. Pero, ladies and gentlemen, tonight, I'd like to discuss to you follow-up and meeting after meeting. Meeting after meeting. Sa labas ba nakikita nyo yung PowerPoint? Hindi? Sagot? Okay. Okay lang yan. Hulaan nyo na lang. I'll try to sa labas po, I'll try to dictate kung anong laman ng PowerPoint para masundan nyo. Okay lang ba? Yes. Sumasagot. Pwede, di ba? Okay, good. So, ngayon, mga kaibigan, meeting after meeting. Ano ba yung meeting after meeting, ladies and gentlemen? Bakit natin kailangan mag-meeting after meeting? Ulitin ko ang title ng seminar is Meeting After Meeting. Sa mga baguhan, ganito yan. Meeting, magmi-meeting kayo after nung meeting. Doble-doble? Correct. Importante yun. Kaya ang tawag dyan sa, in shortcut, MAM. M-A-M. MAM. Meeting after meeting. Clear? Yes. Okay, good. So, bakit natin kailangan mag-meeting after meeting? Number one, ang purpose kasi ng meeting after meeting is to teach our distributors how to do Royal. Sir, ano ibig sabihin? Kasi madalas, ang mini-meeting after meeting natin, yung mga baguhan, yung mga first-timer. Remember sa mga bago po, nung nagsimula ka sa Royal, nung first time umatin ng seminar, ay, ang ganda ng Royal, gusto ko mag-Royal. After nung seminar, kakausapin ka ng iyong upline. Pag-uusap pa kayo, i-briefing ka niya. Tama, mali? Yung ginagawa niya yun, ang tawag doon, meeting after meeting na yun. Yun, ha? Okay. Now, create the excitement. Sir, bakit natin create excitement? Kasi mga kaibigan, madalas, sa mga bago, nagustuhan yung negosyo, nagustuhan. Kaya lang, nagustuhan niya, na-excite siya. Kaya lang, hindi niya masyadong naiintindihan. Na-excite lang kasi nakita niya 2-4-2-4, ngayon 2-1-2-1, di ba? Straight yun, 1-to-10, di ba? 2-1-2-1. So, parang excite siya, pero hindi niya alam kung paano siya magkakaroon ng 2-1 o 2-4. Meron akong downline kapatid, may prospect pala ako sa Singapore. Kausap ko kanina long distance. Sabi niya, actually, kapatid ko yun. Kaya akong sabihin kapatid ko. So may kapatid ko, nag long distance. Pumunta niya ako siya sa Royal. Sabi lang, ganda-ganda ng Royal office. Sabi ko, sa Chinese, ang tawag ko sa kanya, Shobe. Shobe, sabihin, nakababatang kapatid na babae. So sabi ko, Shobe, okay ba? Okay, Aya, ang tawag niya sa akin, Aya is kuya. Usually, minsan kasi tawag niya sa akin, yan tao, ganun. Ano yan tao? Guwapo. So anyway, medyo ko na, Aya tawag niya sa akin. Sabi niya, kuya, paano ba yung Royal? Hindi ko maintindihan, pero na-excite ako sa mga check-in. Tapos sabi niya, ang ganda ng bagay yung office sa Manila. Tapos may naka-Ferrari na pala dyan, no? Grabe, no? Sabi ko, oo nga eh. Paano ba yun? Sabi ko, mag-invite ka. O tapos, pag may bumili ng package, kaliwa kanan, meron kang 2-1 dito. Dyan, meron kang $55. Paano bibili ng package? Paano kaliwa? Paano kanan? Paano yun? Hindi niya maintindihan, pero na-excite siya. And a lot of us, nung nakita natin si Royal, na-excite tayo eh. Pero ang alam mo lang, anong gagawin mo? Basta gusto na yan. Di ba gano'n? Minsan sa sobrang gigil mo, matutulalaki. Pag uwi mo ng galing Royal, pag papunta ka ng pauwi mo ng bahay, tulala ka, may dala ka ng package. Di ba? Ano ito? Tulala ka na lang eh. Di ba? So,
Ang purpose ng meeting after meeting is para sila ma-orient what to do. At the same time, meron din naman kasi mga tao sa sobrang nagsalita yung speaker, power, yung nga lang, naguluhan, hindi niya maintindihan. Ganun din ba kayo? Yes. Usually ganyan talaga pag slow. So, joke lang. Pero ako, it took me quite some time. Alam mo bakit ako kahit na magsalita yung mga ganyan? Kasi nung umattend ako ng Royal din, hindi ko rin kaagad naintindihan. Nakatatlong attend po ako. Ang una ko inattend na si Mr. Gio Campo. Di ba si Mr. Gio Campo, power. Na-excite ako. Di ba? Tapos pangalawa ko attend si Elmer Magundayaw naman. So sabi ko, okay to, honors to, ganyan. So unti-unti ko naintindihan, it took me quite some time bago ko naintindihan. So a lot of times, when we do the meeting after meeting, very important mga kaibigan na maintindihan niyo siya ng malinaw. Huwag na huwag yung pakakawalan ang prospect ninyo, papauwi mo sila after the seminar na hindi naintindihan yung negosyo. Hello? Yes. Lalo na kung ang prospect mo, ang tagal mong inantay. Di ba? Yung tipong nandiyan ka sa baba, alas 5 pa rin, nag-aantay. Dumating alas 7, ha? Mamunta-munta ka na sa mga alikabok sa baba, di ba? Pero alam niyo mga kaibigan, ulitin ko ha, because pag nakapag-invite ka at umuwi na may duda, you might not get another chance. Kasi pag umuwi na may duda, hindi na babalik yan. Seryoso, ha? Ganyan. So, at the same time, dito sa meeting after meetings, we help them sign up and how to order products. Ito madalas ang gusto ko i-emphasize sa inyo. When you attend a seminar or when you do a one-on-one RBP, huwag masyadong mahaba. Kasi pag sinobrang haba ninyo, yung first timer yan eh. You do not expect people to understand the whole business on the first sitting. Yes or no? Yes. Diba? So kahit gano'n ka kagaling, grabe, power. Diba? Sabi nila, diba? Attend RBP. Ilang times? 5 times in? 1 month. 5 times in 1 month, 1 year, 5 years, ilan? 1 week. 1 week. No, 1 month. Ano ba talaga? 5 times in 2 weeks. It has to be in 2 weeks. 1 week is okay. Kaya lang baka ma-pressure siya. Now, sir, bakit 5 times? Ito tanong ko ngayon. Sabi niyo 5 times, di ba? Question. Why not 6 times? Why not 10 times? Why not 2 times? Why not 4 times? Why not 100 times? Bakit 5 times? What's with the number 5? Hindi ba naisip yun? Okay, isipin niyo bakit. Do you know why? Hello? Atong main reason. According to science, mga kaibigan, if a person attends a seminar or whatever man inattend niya, the mind can only retain. It can only retain 20% sa napakinggan niya. So, irrelevant, ladies and gentlemen, kahit umattend siya ng sobrang tagal. Kasi, ang may iwan lang naman sa kanya is only 20%. Kaya mga kaibigan, di ba? Tama, di ba? Parang pansinin ninyo, di ba? Kahit ngayong gabi, aatin ka sa akin ngayon, di ba? Pag uwi mo, hindi mo naman makakabisado lahat eh. Kaya atin ka na atin para makabisado mo eh. Yun eh. Kahit manood ka ng sine. Pag napanood mo yung sine, maintindihan mo yung buong istorya. Parang, alam mo. Pero, hindi mo kaya manarate isa-isa hanggang matapos, mula sa gitna hanggang sa matapos. Hello? Yes. Do you agree? Yes. Yes. Diba? Parang ako, pag nanonood ako ng sine, lalo na pag English, inuulit ko. Lalo na pag James Bond, kailangan 2 beses kong panoorin. Ang lalim ng English, di ba? Mahirap intindihin. Pero totoo yun. Nung napanood niyo ba yung, ano yung latest na James Bond? Skyfall. Alam ko ako kung makaka-relate kayo sa akin. But when I saw it, okay siya. Pero parang hindi ko masyado maintindihan yung buong story, yung turn of events niya. Pero nung pinanood ko sa TV na, may subtitle pa, yung pala yun. Tama mali. Yeah. Tama, di ba ganun din kayo? Yeah. Kita nyo na? So, ganun yun, 20%. So, ang point ko, even if you talk for 3 hours, sayang kasi 20% lang ang maintindihan niya. Ito pa masakit. Kapag sobrang tagal yung usapan ninyo, tendency ang matangyari doon sa prospect mo, they will sizzle out.
What sizzle out, Mike? Ang ibig sabihin nun, yung bigla silang mananamlay na. Parang ako, one time kami mag-asawa with my friends and my sister, pumunta ko kami ng Pagudpud. Alam mo yung Pagudpud? Pagudpud ba? Pagudpud. Diba? Pagudpud. Punta kami doon. So sabi nila kasi, it is the Boracay of the North. Excited kami, di ba? Alam mo, ang ganda. 5 a.m. pa lang, umalis kami ng Manila. Sabi ko, saan ba yan? Malapit sa may vegan. Oh, vegan. So, roughly, siguro, 8 hours ang vegan, malapit sa vegan, mga 9 hours yan. Eh kung sariling kotse, pwede kaya namin ng 6 to 7 hours lang. So sabi ko, mga alas 12 na una ng tanghali, nandun na kami. Di okay na. Una ako. Eh, medyo marami kami, 10 kami sa isang revo. So, imagine mo revo, 10 kayo, 3 days, 2 nights, kasama mga bagay, gano'n ang upo namin. So, gano'n. Ito nangyari ngayon. Excited talaga ako. Me and my fiancé, yung wife ko ngayon. Hindi, ngayon, yung wife ko pala, dati fiancé ko. Ngayon, di ba? So anyway, excited kami noon, alas 5, bumiyahe na kami, malis kami ng Manila. Guess what? Alas 12 na, wala pa kami sa vegan. Nakarating kami ng vegan mga alas 3, alas 4. Di parang okay lang, di ba? Alas 6 na, wala pa. Di ba? Alas 8 na, wala pa. Nakarating yata kami ng alas 9 o alas 10 na ng gabi. Pagod hindi. Pagod. Lobat hindi. Lobat. Guess what? Hindi na kami excited. Tamad na kami. Nawala na siya. Nawala na. Here's my point. A lot of times, yung kausap mo, nakinig ng seminar, nakinig ng one-on-one RBP, na-excite, yes, gusto ko na mag-royal deep inside the person, ha? Kaya ang tagal mo magsalita. Ang haba ng mga sinasabi mo. Sabi niya pa, ito ba yung closing? Di ba? You must attend RBP 5 times. 5 times! Di ba? Honestly, di ba? Mga kaibigan, pag sobrang haba kasi ng seminar mo, or sobrang haba ng ating seminar, or yung one-on-one, ito nangyayari. Yung tao, kahit sabi natin nagustuhan niya, by the time na matapos ka, close na yung counter. Ano oras na sasara counter dito? 10. O 10. O, for example, nagsimula ka ng 7, 3 hours ka, power ka, di ba? Close na. Nagets nyo? Yes. Hindi kailangan sobrang haba. Importante lang, hindi kailangan sobrang detalye. Ako, what I do, pag bago yan, pag first timer yan, basta pakita ko sa kanya yung bird's eye view, maintindihan niya how to make money, tapos may excite siya, and then go na kagad. Eh, sir, paano yung detalye? Second time. Doon ko didetalyehin. Kasi detalye na eh. Interesado na yan. Alam mo, parang kayo, di ba? Imagine mo to. My seminar, this seminar is 4 hours. Ano sabi? Now, tignan mo ha. Tignan niyo po ha. Ate, example ka lang. Kunwari lang. Si ate, distributor na. Sinabi kong 4 hours. Ha? Distributor na yan ha. Distributor na. How much work? How much work kung first timer yan? Yes, correct. Nagets nyo? Pero hindi siya ganyan. Kunwari lang yun. Bawi. So, ganun yun mga kaibigan. So, don't take too long. Make it short lang. Ako, I would prefer, I would advise, suggest, na kung bago yan, kung RBP, 1 hour. Or 1.5 at most. Pero doon sa 1.5, kasama na yung sharing. Diba? Tapos, 1.5 hour, and then, 15 to 20 minutes meeting after meeting, tapos. In 2 hours, bibili na yan. Sa loob, lahat kasama na yun. Okay. Are we clear? Yes! Diba? Lalo na pag one-on-one, dapat mabilis lang. Alam mo bakit pag sobrang haba, hindi ka makakadami? I have been doing network marketing since 1996. Okay? 1996. Kapag parati ako matagal mahaba magsalita, hindi marami makakausap ko. 2 hours ako magsasalita, pagod ako niyan.
Tapos meron naman ulit, 2 hours ulit, pagod na naman ako nun. By that time, pag uwi ko sa bahay, hindi na totoo. If you can make it as the shorter, the better. Tapos, yung precise, yung talagang sa full agad. Huwag na yung paligoy-ligoy pa. Pag hi, kamusta ka na? Alam mo ang ating bituin. At ang buwan. Huwag wala nang paligoy-ligoy. Pag na-mindset na yan, basta buwan na mindset na yan, diretso na. Huwag nang sobrang daming palabok. Are we clear? Yes. Okay, good. Ha? Now, to answer your objections and doubts, ang purpose ng meeting after meeting din is minsan kasi yung mga first-timer, may mga tanong yan, may pagdududa yan. During that meeting after meeting, doon mo sila ngayon mako-corner at kakausapin palalo. Kaya nga importante pag may first-timer kayo na umaten ng RBP, tatabihan nyo. Hindi pwedeng may first-timer ka, upo ka sa loob ha. Ikaw, dito lang ako sa labas, makinig ka. How sure are you? Pag nasa loob siya, nakikinig siya. Nasa loob nga siya, pa-text-text. Nag-Facebook, nag-Dota, o whatever man. Kaya pag may first-timer ako, tatabihan ko siya. Tapos, pag tinabihan ko siya, habang nagsasalita yung speaker dito sa Royal, pag pumiling kaliwa, yung kanan, meron kang matching bonus na 2,400. Tapos yung kausap ko, wow, ting! Nagustuhan niya yung 2,400. So mamaya sa meeting after meeting, nung ko siya ngayon, uulitin ko ulit sa kanya yun. Kasi inoobserbahan ko siya eh. Dito, pag bumili ka ng package, ang halaga niyan, 12,880 yung hyper package. Pero pag first na bibili mo is 14,490. Pag yung kausap mo, medyo may duda siya doon. Mamaya, babalikan ko sa dulo. Diba? Alam mo na kagad, minamatsagan mo siya. Hindi yung, nandiyan ka sa labas, nandito siya sa loob. Pag nalabas siya, maganda ba? Okay. Okay ba? Okay. Sige, alis na ako ha. Balik na lang ako. O sige ha, balik ka. Pero hindi mo alam, puro duda yun. Hello? Yes. Di ba? Pansinin mo, di ba? Pag may first timer ka, pag minsan may first timer tayo na sa labas, first timer sa loob. Kasi katwiran natin, minsan, alam ko na yan eh. Alam mo naman namin, alam nyo na yun eh. Pero, kailangan mong tabihan para malaman mo kung ano yung mga duda niya mamaya. Ano yung mga tanong niya mamaya. Yun ang purpose nun. Nawala. Hello? Ay, nawala. Ayun. So, are we clear? Yes. So, sabihin mo sa katabi mo, tabihan mo yung prospect mo. Sabihan mo. Clear? Yes. Oo, ito pa. Kasi, mga kaibigan, pag yan tinabihan nyo po, yung prospect nyo, pag nagsasalita yung speaker, pag may magandang sinabi, papalakpak ka. Siyempre, siya papalakpak din. Di ba? Yes. Pag nagtalaspeak, okay ba? Ikaw rin, okay yun. So siya rin, gagaya din yan. Pag kumopya ka, kukopya din yan. Ganun naman yan eh. Monkey see, monkey do. Yes. Yes. Are we clear? Yes. Okay, good. Now, prepare for prospects for discouragement. Kasi mga kaibigan, ito pang gusto kong ginagawa. Hindi ko papauwiin yung prospect ko kapag hanggat hindi ko siya na-prepare. Ano yung prepare? Sinabi ko to, Chinese, prepare. So, ganito yun. Kapag sinabing bagyo na malala, ano matatandaan yung bagyo na malala? Ano? Undoy, di ba? Undoy. Pero naundoy ba kayo dito? Hindi, di ba? Pero tandang-tandaan nyo si Undoy. Pero alam nyo ba, between Undoy, Habagat, at si Pablo, ang tandaan ng tao si Undoy. Correct? Yes. Ngayon, question. Alam niyo po ba, mga kaibigan, base sa ekonomiya o sa statistics, ang Undoy, between the three, Habagat, Pablo, Undoy, doon sa tatlo, ang pinakamababang pinsala si Undoy. Mababa lang siya kumpara sa dalawa, kay Habagat at kay Pablo. Pero bakit ang tao tandang-tanda si Undoy? Is it the first time? Not necessarily, maraming ibang bagyo pa eh. Kaya lang si Undoy kasi ang bagyo na hindi tayo handa. Parang bayad kayo ate. Sir,
Bakit ganon, sir? Tingnan mo ha, kasi I remember that yung Undoy na yun. Nang Undoy na yun, the night before the Undoy, umuulan sa Manila, nasa Ortigas po, I was having dinner with my friends, foreign friends, mga turista. The following day, dapat uuwi sila na. Hindi sila nakauwi kasi nga ang lakas ng ulan, baha na yung Manila noon. Tandang-tanda ko yun eh, and no one was prepared. Guess what mga kaibigan? Because if we were not prepared, sa atin, kapatid, masyadong nag-strike yun. Now, question. A lot of times, yung mga first-timer natin, pag umuwi yan, at hindi mo sila winarningan sa mga tao magiging negative sa kanila, guess what? Pag yan na negative, malaking impact sa kanila. At ang matatandaan nila, ang sakit ng ma-reject. Tandang-tandaan nila yun, at pag natandaan nila yun, guess what? For them, si Royal, pain. Mahirap. Nare-reject yan eh. Kaya ang gusto ko mga kaibigan, pag may bago ako, sasabihin ko sa kanila, ingat, be prepared. Kasi maraming taong mga negative. Tulad ako, nung nagsimula ako, negative yung parents ko, negative ang kapatid ko, kamag-anak ko, negative. Pag uwi ko sa bahay, sinabi ng upline ko, ingat ka sa mga ako na maging negative sa'yo, parents mo. Kaya yung pag uwi ko sa bahay, sabi ko sa mama ko, ma, may nakita akong networking, yayaman na tayo. Anak, gutom lang yan. Pero nung sinabi ng mama ko yun, kung hindi ako prepared, isipin ko, naku, mukhang wala yata ako marirecruit ah. Kapag hindi ako na-warningan, kaso na-warningan ako. Nung mama ko nag-negative, ano sabi ko? Tama nga sinabi ni upline, negative nanay ko. Buti na lang, handa ako. Nag-anticipate ko na. Kaya, it's very important, ladies and gentlemen, pag meron kayong mga bago sila umuwi, you prepare them for discouragement. Warningan mo na sila. Are we clear? Yes. Lalo na pag may mga asawa. Hindi, may asawa. Di ba? Kasi, unang-una nag-negative, spouse mo rin eh. Tama ba ako? Yes. Yes, di ba? So, at the same time, you also have to arrange the next meeting. When you arrange them for the next meeting, sir, anong purpose nung bakit nyo kailangan i-arrange? Parang ganito. Today is Wednesday, correct? Ma'am, pag na-invite ko kita sa Royal at na-interesado ka, bago ka umuwi, sasabihin ko sa'yo, ma'am, kita ho tayo meet tayo Friday. Interesado na siya. Mag-yes siya o no? Yes. Ano? Yes. Yes, di ba? Maya, bakit mo kailangan iset kagad yung next meeting? Para yung yung Friday na yon, ibablock niya na yung schedule niya for Royal. Huwag kayo makikipag-meet, mag-arrange ng next meeting pag nakauwi na. Bago pa lang maghiwalay, iset mo na yung next meeting. Are we clear? Yes. At the same time, importante rin kapatid, na pag mag-arrange siya ng next meeting, very important na dapat is within 48 hours. Kunyari, Wednesday na yun, pinakamatagal kailangan magkita kayo sa Friday. Sir, hindi ba pwedeng Saturday? Ang para sa akin mga kaibigan kasi, yung 2 araw napaka-crucial. Kasi bakit yung 2 araw na yun, baka mawala excitement niya, magbago isip niya. May makausap na negative, o may makausap na taga-ibang kumpanya, o kung ano man. Hello? Yes. So, dapat i-arrange mo kagad. Ako nga, minsan, ang gusto ko, pag na-meet kita ngayon, bukas magkita kagad tayo. Hindi na kita tatantanan. Hindi nga, bakit? Prospect kita eh. Bakit pa kita pangakawalan? Nakuha na kita, nadagit na kita, pangakawalan pa ba kita? Naintindihan nyo? Yes. Sa labas ba, naintindihan nyo? Yes. Okay, good. So, ulitin ko lang mga kaibigan para sa mga tagalabas, dyan sa labas po, para makita na yung PowerPoint. Number 1, teach our new distributors how to do Royal. Number 2, create the excitement. Number 3, help them sign up and how to order products. Number 4, to answer their objections and doubts. Number 5, prepare prospects for discouragement. And number 6, arrange the next meeting. And there are 2 kinds of meeting after meeting. Dalawa. Number 1, kinokopya niyo mo ba? Yes. Do you want to have a copy of this? Yes. Oh, yung copy. So, number 1, types of meeting after meeting is meeting after meeting after the RBP. Okay? Tapos yung pangalawa naman, after the training, meetings, or rallies.
Sir, ano ba tong rally? Ito, rally ba to sa EDSA? Rally din. Pag sinabing rally, yan yung sa mga anniversary natin, yung season natin sa Araneta or sa Arena. Hello? Yes. Yes. So, dalawang klaseng meeting after meeting, RBP, tsaka ng training. Tulad nito, ano ba to? Meeting, rallies, training, RBP. Training. So, sino dito ang apply na may downline sa loob ng training? Okay. Would you agree that after this training, mamaya i-gather yung grupo ninyo? Yes. Diba gagather nyo sila, tapos konting usap-usap ang briefing eh. Tama ba ako? Yes. So, ganun din yun mga kaibigan. Ma'am na rin yun. Now, ano ba dapat ang skills na meron tayo during the meeting after meeting? Number one, pag the RBP, after the RBP is, you have to sell them the ideas. Sell them the ideas. Sir, anong klaseng ideas? Different ways of doing business. Sir, what do you mean? Because we have traditional business, direct selling. Sir, paano yan? Ganito ho yan. Pakita ko sa inyo Wait lang po. You have to understand kasi, mga kaibigan, sa mga first-timer, sino dito ang first time to do network marketing? First time po kayo. Ma'am, ano pong ginagawa niyo before, Royal? OFW po kayo. Kayo mo, ma'am. Same kayo, OFW. Sino pa bang first time? Sir, ma'am, ano pong ginagawa niyo before Royal? Classical singing. Classical singing. Classical singing? Singer kayo. Yes, di ba? Siguro magaling kayo mag-RBP. Pag meron kang laugh! Joke lang, di ba? So, classical singing. Tignan nyo ito, Like si ma'am. I'll set you as an example, ma'am. No? Ang profession niya is classical singing. So, yan may mga parang operatic ko. Yes. Okay? Operatic. So, ikaw mismo yung vocalist, yung vocals. Vocal, no? Sa vocal. Imagine for her, listen ang work niya, before Royal, first time niya to do network marketing, para sa kanya, ang Royal, parang ibang mundo. Kasi nakasanayan niyang mundo, opera. Hindi yung opera. Operatic. Yung ganon. So, do you think para sa kanya bago to? Yes or no? Yes. Do you think para sa kanya ba parang hindi siya comfortable? Yes or no? Yes. Yes, di ba? And madalas mga kaibigan, ang tao pag hindi komportable, naiilang, umaayaw. Correct? Yes. Good. So, pag siya bago, sa meeting after meeting, doon ko siya ngayon tinatawag na lulutuin. I'm sorry for the term but ito kasi ginagamit na term na madalas. Luto. Sabi luto, yung para bang, kasi parang ganito, hilaw pa kasi. Mati ng RBP, parang hindi pa masyado siyang solve, so hilaw. Hilaw pa. So, yung meeting after meeting, doon ko siya ngayon lalong lulutuin para talagang luto na, okay na. Clear? Yes. Now, ma'am, what's your name, ma'am? Glenda. Glenda. Parang si Glenda ngayon, unang-una, tanda mo. Operatic. Operatic. Royal. Dito. Operatic. Royal. So, para sa kanya, from here to here, it's a very big step. Correct? And, sa opera, boys, di ba? Firm, ganun, di ba? Firm and proper, ganyan, di ba? As far as I know po, ganun, di ba? Pero sa Royal, kamusta ka na? Huwag mo tayo, power! Pag ito siya, dito, so iba, iba. And then, sa operative, hindi naman negosyo yun di ba? It's more of profession. Yes, so profession yun. So, ito yun. She was designed as a profession. So, somehow, parang may boss ka dun. Tama ba? Yes. Parang may boss dun or ganun. Someone hire from sa'yo. Royal, you are your own boss. Same thing with the employees. Employees, may boss ka. Kung ano sinabi sa'yo, yun ang gagawin mo. May nagdidikta. Royal, you dictate yourself. So,
Hindi ka sanay. Kaya a lot of times, madalas, kapag bago lang sa network marketing, medyo matagal bago mag-adjust. Kasi bakit? Hindi sila sanay sa ganong klaseng format. Hello? Yes. Are we clear? Yes. Now, you have to sell them the ideas kung paano ba mag-network para maintindihan nila base sa kanilang ginagalawang mundo. Yes. Sir, parang lalo kami naguluhan na eh. Parang ganito. Ganito. Nagkaroon ako ng downline, basketball player. So for him, ang networking, parang ang gulo, hindi niya maintindihan. Sabi ko, ganito na lang yan. Gagamitin ko yung networking sa sarili mong pananalita, sa sarili mong mundo. Parang ganito. Kumaga sa basketball, ikaw yung coach. Gusto mo mag-champion. Ngayon, para ka mag-champion, kailangan maghanap ka ng magagaling na player. Tama? Yes. Yun. Ganun din sa network. Ikaw ang coach, maghanap ka ng magagaling na downline. Ganun. Oo, ganun. Tapos, unti-unti, ititrain natin sila para magaling maglaro ng basketball. Para pag sinabak mo, pwede kayo mag-champion. Same thing sa network din. Pag gumagaling yung downline mo, lalaki ang grupo mo, lalaki check mo. Ganun. So, para ma-adapt sila. Hello? Yes. Ganun. Kaya lang ganito problem. Hindi mo magagawa yun pag hindi mo kabisado yung prospect mo. At hindi mo masasabi din yun kung hindi mo siya katabi sa seminar room para alam mo ang iniisip niya habang nakikinig ng seminar. Hello? Yes. Sino dito negosyante? Negosyante. Ma'am, ano pa negosyo niyo, ma'am? Salon. Salon, di ba? Salon. So, first time you to do network? Yes. O, tignan nyo si ate. First time to do network. Pero, negosyante siya. So, para sa kanya, ang isang negosyante, lalo na kami, Chinese kami, di ba? Sa isang negosyante, ano kami yung hanggat maaari, ayaw namin ipakita sa mga tao magkano income. Yes. Yes or no? Yes. Yes, di ba? Bakit negosyante ako? Bakit ko papakita income mo? Empleyado ka tako. Ito, kita natin mo. Wala ka nito. Di ba? Hindi mo papakita eh. Pero pag nag-network ka, pinapaalam mo eh. Show. Para ma-inspire sila. Yes or no? Yes. So for them, kakaiba. So, kasi ganito yan. In traditional business, lahat galing sa factory. Ang factory binabagsak sa wholesaler. Wholesaler binabagsak sa middleman. Middleman binabagsak sa mga area agent. Area agent binabagsak sa mga retail store. Tapos kung ikaw yung customer, ikaw bibili sa ngayon sa tindahan. Tama? Yes. So, lumalabas, ang income mo dito is around, ang patong ng mga retail store is from 50 to 100%. Ganyan yan eh. Bakit mo alam yan, sir? Kasi asawa ko po, supplier ng mga damit. Siya po nagsusupply ng damit sa Regata, Memo, Pen Shop, Logo. Wow! Yes. So, siya nagsusupply doon. Kita nyo? So, gano'n siya, di ba? So, madalas, yung halaga dito sa factory, 200 pesos. Pag binili mo sa tindahan, 1,000. Correct. Kaya pag may damit ka na mahal, 1,000, pagka mayabang, 200 lang yung sa factory. Alam ko, may asawa ko ganyan eh. Diba? So, ganun yun. So, ito yung traditional business. This traditional business. Eh ngayon, bigla ka maninibago kasi bakit? Lahat ito may patong. Kaya yung mura, nagiging mahal. Kasi bakit? Maraming pumapatong. Tongpats. Correct? Eh sir, ibig ba sabihin ang network marketing sa Royal mahal? Hindi mahal. Kasi bakit? Ito ang factory, ito yung Royal mismo. Remember, we manufacture our products, correct? Yes. Now, this is you, the distributor. So ngayon, diretso na siya sa factory. Bagsak yan, diretso sa customer. Lahat ito nawala na. Yes. Mga... So ang kumikita, ito na lang. So ngayon, ang lumalabas, ang tongpats, ikaw lang. Wala nang middleman. So, nag-gets yung sinasabi ko ngayon. So, Yes. tanong ko na, mas mahal tayo, mas mura. Mas mura. Kasi direkta ka na. So ngayon, sir, bakit mo kinikwento yan? Because in traditional business, ito yung nakaugalian. Kaya pansinin mo sa labas, ang hindi nakakaintindi ng network marketing, iniisip nila, ang network marketing ng products mahal. Tama mali? Pero sa totoo, hindi naman siya mahal kasi direkta ka eh. Oh, by the way, sorry hindi pala network marketing, sa Royal.
Because there are other company, hindi direkta, hindi sila manufacturer, distributor lang sila. Yes. Di ba? Paano distributor, Sir Mike? Ibig sabihin, kumukuha sila ng produkto sa ibang kumpanya. Tapos, binibenta lang din nila. Nagets nyo? Yes. Si Royal, hindi. Si Royal, tayo gumagawa. Yes. Nagets nyo? So, are we clear? Yes. Okay, good. Eh, sir, ano yung direct selling? Ito pa. Mga kaibigan, we all know, we have to understand, there are many ways for us to sell the products. Ang tawag doon, from the factory, going to the customer, ang tawag ho dyan, hindi selling. Ang tawag dyan, marketing. Paano mo i-market ang produkto mo papunta sa customer? Nagets nyo? Now, through the years, ang nangyayari, traditional, ito. From there, nagkaroon ng direct selling. Ano yun? Avon, Tupperware. Nagets nyo? Tapos nagkaroon ng mga ahente. Tapos nagkaroon pa ng multimedia, commercial, billboard, sa dyaryo, correct? Tapos nagkaroon pa tayo ng eBay, sa internet. Pwede ka nang bumili. Tapos kaya meron pa tinatawag na home shopping network. Okay? These are the different ways to sell the products. And through the years, nagkaroon tayo tinatawag ng network marketing na. So, ito yung mga paraan para ibenta mga product. Kaya pag nagtatanong ang kaibigan, ano yung networking ba yan? Ano yung recruit? Hindi tayo recruit. We are marketing the products through the network. Nagets nyo? Yes. Sir, ibig ba sabihin lahat na sinabi mo kanina, sasabihin namin sa first timer? Hindi! Marami lang ako sa iyong ginawang ehemplo. Pero mamili ka na doon kung anong babagay sa kausap mo. Yes. Kung magaganito, binigyan kita ng maraming klaseng baril. May 45, may 38, may Armalite, may basuka. Depende sa kalaban mo, yun ang gamitin mo. Nagets mo? Yes. Hindi yung pupunta ka sa gubat, maghahunting ka na ng isang maya, dala-dala mo, may basuka ka na, may Armalite ka pa, di ba? Meron ka pang 45. Kung mo ilabas lahat, kung ano lang kailangan, yun ang ibigay mo. Gets nyo? Yes. Sir, bakit yun lang? Bakit hindi ko ipakita lahat? Pag pinakita mo lahat, hahaba. Pag humaba yung sasabihin mo, they will sizzle out. Nagets nyo? Ulitin ko ha. Pag bago, short lang muna. Create the excitement. Yun ang pinaka-importante. Yung magustuhan niya, matuwa siya, para siya bumalik. Pag bumalik, doon mo na ngayon itodo lahat. Kasi interesado na yan. Okay, ha? Okay na yan, ha? Number 4, the most important success in Royal are the 3 S's. Now, what are the 3 S's? Sponsoring, selling, and service. Okay? Madalas sinasabi ng mga kapag first-timer. Pag mga first-timer, sir, paano ba kumita dyan sa Royal? Ano sasabihin mo? First-timer ako. Upline! Sir, ma'am, paano ba kumita sa Royal? Ano sagot mo? One left, one right. Two pot. One left, one right. Two pot. Paano? See, that's the thing. That's the thing. Lahat kasi tayo nakafocus sa one left, one right, two four. One left, one right, two one. There's nothing wrong. There's nothing wrong with that. Kaya lang, ang nangyayari kasi ganito. Remember what I told you, yung maraming bala? Isang bala lang sinasabi mo eh. Isa lang sinasabi mo eh. One left, one right, two four. Yun lang sinasabi mong income. Eh, paano kung bago ako? At feeling ko parang, yun lang bang paraan? Parang hirap na yata ako sa ganun. Hindi mo siya binibigyan ng option. Hello? Yes. So, gawin mo ganito. Well, for you to make money in Royal, there are 3 ways for you to make money. There's unilevel, there's the law of leverage, which is the binary. At the same time, there's also what we call yung multi-level. Ano yun? Well, kasi ganito lang yan for us to make money. To make it simple, we have sponsoring, selling, and service. Nag-gets nyo? Sponsoring, nag-invite kayo. Selling, nagbebenta. Service is yung pag ikaw tumutulong ka sa downline mo, pag yung kumita, meron ka rin kita. Nag-gets nyo? Ganun yun. Sponsoring is 80%. 80%. Selling is 20%. Service is 100%. Okay? Hello?
Yes. Ganito siya, ganito siya. Sponsoring, 80%. Selling, 20%. Service is 100%. Ganyan siya dapat. Huwag niyong pagbabalik ta rin ha. 80% selling, 20% sponsoring. Huwag ha. Wala ka nang ginawa kundi magbenta na magbenta. Mag-recruit ka. Hindi, magbenta muna ako ba? Hindi. Okay? Hello? Yes. Okay, good. Now, the lifeblood of Royal are the product sales. And sales comes from the result of our sales force. So you have to create a network, and that network will create a lot of sales for you from being a user, from them selling, and sa mga network builders nyo. Okay? Nasusundan nyo ba ako? Hindi na? Yes. Sige, picture kayo. Sige. Gusto nyo, picture na lang kayo. Alis na ako. Joke lang, no? Ganito yan. Sino dito nagluluto? Luto. Okay. Masarap ba ang luto ninyo kapag kulang ang sangkap? Hindi. So, dapat kumpleto ng sangkap, di ba? Now, if you want to have a perfect network, so dapat ang network mo consists of 3 kinds. Network of, una, network of users. Kailangan meron kang grupo na malakas gumamit ng product. Gumagamit ng product. Sir, sino yun? Unang-una, downlines mo. So, dapat downlines, your group is using the product. So, tanong ko ngayon, gumagamit ba kayo ng products? Yes. Wait, hindi nga. Yes. Anong paborito yung product? Glutathione. Glutathione for breakfast, no? Ulam sa kanin. Ako, favorite product ko, Fiber Rich. Kasi maganda talaga siya sa katawan. Walang effort, di ba? Like, pag upo mo pa lang, yun na agad. Kahit nakikipag-usap ka, ngayon, lumalabas na. So, you have to be, I have, may kukwento ko sa inyo. True story. True story? Yes. Just recently, may isang grupo na pumasok sa Royal. So, when I say grupo, ano yung sabihin nun? Ha? Madami, ano pa? Correct. Taga-ibang? Correct. Taga-ibang kumpanya. Pumasok. Tanong nyo siguro, bakit sila pumasok? Kasi, na-impress sila sa nangyayari sa Royal. This is in Manila. Nagulat sila kasi ang ingay daw ng Royal. Ang ingay, pero swabe lang. Sabi, anong swabe sa maingay? We're creating a lot of noise, pero hindi tayo yung maingay. Kumbaga, pinag-uusapan daw tayo sa labas. Iba kasi mga kaibigan, yung tayo lang, grabe, diba? Hindi tayo ganun daw. Kumbaga, tahimik lang tayo, pero maingay. Kumbaga tayo, we just mind our own business and we just work. Napansin niyo ba yun? Yes. But a lot of people outside are talking about Royal. Parang, ano ba itong Royal na ito? Ba't parang ang laki? Kasi ang nangyari daw, nagulat lang daw siya, parang bigla lang pumutok, parang boom, parang, yun na, parang ganon. Nagets nyo? Yes. Parang nag-viral pa bigla ang Royal. Tapos, ato nakakatuwa pa. And they got curious na nakita yung building na totoo parang may building tayo. Hello? Yes. So, ito ngayon na nangyari. Tagal ba yun? Ayun. So, nung I had a chance to talk to this group. Group sila, mga top, mga earners, top earners sila. Kasama siya sa mga top sa company na yun. So, kinakausap ko sila. Anong company? Ay, bawal sabihin. So, basta nandyan lang sila. So, anyway, nung pumasok sila, kinakausap ko, pinakita ko ngayon yung products. Pinakita ko. Alam mo, na-impress sa product, ang ganda lang ng produkto natin. Yung pagpunang tingin pa lang daw, mukhang sosyal. Hindi, kasi madumi na to di ba? Pero, joke lang. Kapatid, sabon pa lang, panalo na Yes. Di ba? Yung packaging, panalo na.
Tapos pinakita namin yung kape. Yung kape. Yung kape natin, ang ganda pati yung package, di ba? Pati yung sachet. Yes or no? Yes. Ano masabi na? Sir, ang ganda ng product, ang ganda ng packaging, parang nakakainggan yung gamitin. Gumanon siya. What do you mean nakakainggan yung gamitin? Ba't ikaw dito pa gumagamit ng products ninyo? Sir, hindi. Ano, bakit? Isa nakakatakot eh. Hindi siya confident kasi doon pa na sa packaging, parang hindi raw ganun ka-okay. Hello? Yes. Nag-gets nyo? True story din to ah. When I entered Royal, hindi ko alam ang products. When I entered Royal, hindi ko alam ang marketing plan. Eh sir, ba't ka pumasok? Nung nagkausap kami ni Press, na-impress ako sa kanya. Na parang, natuwa ako sa kanya. Parang ang sarap kausap, magaan kausap. Di ba may mga ganun tao? Yes. Yung kahit unang pa lang kayo nag-meet, parang gusto ko tong kausap, gusto ko tong kasama sa negosyo. Magaan. Diba, ganun. Kumbaga, nag-click kami, click. So, sabi ko siya, go ako dyan. Ngayon, nung nag-okay na ako sa kanya, sabi ako, so Mike, ito yung sample ng mga products, you can try this. Nung binigay niya sa akin, hindi ako ganun ka-interested sa products kasi nga, hindi ko alam gamitin. Pero nakalagay lang siya sa isang supot, sa isang bag. So, yung natin, yung eco bag natin. Yung blue. So, di ko tinignan. Kasi pangit ako, pagbigyan mo sa akin, isa-isahin ko, di ba? Pangit, di ba? So, gano'n lang ako, sige lang. Pagdating ko sa bahay, pagbukas ko, sabi ko, wow, ang ganda ng packaging, social. So, kahit hindi ko alam gamitin, binuksan ko. Hindi ko alam eh, wala pang product presentation na that was December last year, December 2011. Pumasok ako January 2012 eh. December 2011, pumasok, binigay niya sa akin yung package. Pinagbubuksan ko lang siya. Ginamit ko isa-isa, sabay-sabay ko inom yan. Teka, tumawa kayo eh. Hindi kayo ganun uminom? Ano yung nagsasabay? Pwede sir, Sinasabay ko lahat to. Yes. Sabay, hindi yung isa. Hindi, sabay, diretso. Yan. Tapos inom. Tapos fiber rich. Tapos may kasamang recharge, halo, inom. Oh, pwede ba yun? Pwede! Recharge siya ka fiber, para malasa. Yes. Diba? Pala yung herbal juice. Yung sinasabay ko yan. Tapos, listen. Hindi ako natakot gamitin siya kasi mukha siyang safe. Kasi maayos ang packaging. Correct. Guess what, mga kaibigan? Be proud of our products because other companies hindi ganyan ang packaging. Yes. I can tell this to you kasi yun ang sinabi sa akin ng taga-ibang kumpanya. Imagine mo, isa sa mga top earner, hindi ginagamit lahat ng products, takot sila gamitin, hindi sila believe. Can you imagine that? Nung nakita nila, ato maganda, nung pinakita ko yung product, pinakita namin yung product, alam mo, nag-agawan. Akin to. No joke, pinag-agawan talaga nila. Nasa isang restaurant kami. Nung pagpakita namin yung produkto, these are yours, isang set yun eh. These are yours for you to try. Alam mo, in-expect namin, kukuha lang yung ganun, di ba? Hindi, yung mga leaders niya, pinag-agawan yung mga produkto. Lalo na yung lokulan. Napaka-social daw. High-end. Okay na ba kayo? Yes! So, ganun. So, eto ngayon maganda. Downlines, meron kayong assignment this week. Downlines, may assignment kayo. Your assignment is go to the home of your upline. Of course, sir. I-check ninyo if they are using the products. Yes! Diba? So, tignan mo yung banyo kung ang sabon nila papaya soap ng Royal. Ha? Mamaya papaya ibang brand. Tapos tignan mo rin yung kusina nila, yung lalagyan ng mga produkto, mamaya ang laman ng bote, walang laman. Ha? So, i-double check ninyo guys. Hindi, honestly. Listen guys, if you are my upline, and if I come to your home, and if you do not use my product or our products, I will not respect you. Yes. Yes. Correct. Because you're only talk. Talk is cheap. Yes. Correct. Sasabihin mo sa akin, downline, use the product. Ikaw nga di ka gumagamit eh. Oh, di ba? If you come to my home, magugulat kayo. Yung bar ko, yung bar namin, puro produkto yun ng Royal.
yung banyo, yung CR namin, yung toilet namin, lahat yung royal. Pag ako nagliligo ba, unang sabon ko, facial foam wash. Tapos, papaya soap. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kasi, ganun lang katagal yung babad ko sa papaya soap. Banlaw. Tapos, anti-aging soap. Ah, diba? Oh, yun. After that, mga kaibigan, pinkish toner. Tapos sa gabi, maglalagay ako ng Rejuve. Ayan. Third and fourth finger only para wala masyadong pressure, magaan. Kailangan. And then, line correcting cream. Yung yellow, yung anti-aging cream. Then I go to bed. Every night, ganun ako. Every night. Diba? Pag daytime, hanggang pinkish toner lang ako, tapos either BB cream, depende kung saan ako pupunta. Pag pupuntahan ko, malamig, aircon, the whole time, BB cream ako. Yes. Pero pag hindi aircon, open air, pinkish toner, pinkish cream. Yan yun. So, yun ang ginagawa ko. Sabi na, bakit ang dami mo nilalagay? Natural. Mayaman ako eh. Diba? And you have to understand, I'm already 40, diba? So, when you reach the age of 40, you have to take care of yourself. Yes. Diba? So, importante yung mga so you have, so sabihin mo sa katabi mo, gumamit ka ng products. Gamit ka ng products. So, dapat, yung mga downlines natin, yung grupo natin gumagamit ng products. Yung dapat addict sa product. Yes. Yung pag isang araw lang walang gluten, nanginginig. Diba? Yung tipo kang inuulam sa kanin ng anong grapeseed. Nilalaklak ang produkto. I'm always out. Madalas ako nag-out of town, Visayas, Mindanao. And every once in a while, I go to Dubai. Just recently, we just got back from Singapore. And next month, I'll be flying for Dubai. Balik ako ng Dubai next month. And pag lumalabas ako ng bansa, usually I stay there for 2 weeks to 3 weeks. So matagal akong wala. Alam mo, pag matagal ako wala, mga kaibigan, nagbabaon ako talaga ng produkto. Nagbabaon ako. And most often than not, pag hindi ako nagbaon, pag hindi ako nakapagbaon bibili ako dun sa branch natin. Because, ladies and gentlemen, if you are in this business, you have to live, eat, breathe, talk, sleep with Royal. Hindi pwedeng negosyo mo to, tapos gagawin mo lang kung kailan mo lang feel. Dapat this has to be part of your lifestyle. A part of you is Royal. Patingin ng royal na eh. Yes, sir. Diba? Nagkatsi siya sabi ko, mga kaibigan. Hindi pwedeng ginagawa nyo to kung kailan mo lang feel. Dapat parte na to ng buhay mo. Negosyo mo to eh. Yes. Hello? Yes. So are we clear? Yes. We're talking about downlines, network of users. At the same time, you also have to create network of retailers. Nasaan na? Ito pala yun. Ito pala. Ito pala sa PowerPoint. Network of retailers. Pag sinabing retailers, question, meron na ba kayong downline? Yes. Meron na, wala pa? Meron na. Question, yung downline nyo ba nag-i-invite? Yes. Sometimes. Pwede gano'n. Yung downline nyo ba bumabalik pa? Humihina na, di ba? Nakatanong ko ngayon. If you, isa na, kung tayo mismo nag-create ng network, nag-network, na nagre-recruit, dapat meron kayong network na puro nagbebenta lang. Kasi hindi kasi lahat ng tao gusto mag-network. May mga tao talaga gusto magbenta. Lalo na mga babae, di ba? Minsan mga babae sa bag ng babae, pag bukas mo ng bag nila, may bra, may panty, longganisa, pork chop. Nagbebenta eh, di ba? Tama, mali? Tama, di ba? May mga tao talagang ganun. Do not make the mistake that I had before. My mistake was this. When I was starting long time ago, 17 years ago, pag ako nakapag-invite, at yung downline ko, yung nirecruit ko, ayaw mag-network, gusto na magbenta, nininext ko. Hindi pwede. Huwag ka magbenta, mag-network ka. Ganun kami before. And it was wrong. You have to understand, mga kaibigan, meron talagang tao, gusto talaga magbenta, and they are very good with selling.
If they're very good with selling, let them be. Correct, correct. Kasi bakit? Yun ang kanilang gift eh. Yun ang kanilang talento. Yung pag may nakita, uy, sorry, bili ka. Ganon ka agad. May mga taong ganun eh. Tama ba ako? Yes. At may mga tao naman magaling mag-network. Yes. So, ladies and gentlemen, you give them challenge, but do not give them a challenge outside of their gift zone. Get them out of the comfort zone, but not of their gift zone. Parang sa basketball, sa mga kalalaki, basketball, di ba? Yung lalaki, yung basketball player, 6'11". So, pag 6'11", anong posisyon niya? Ano? Sentro. So, ang ibigay mo sa kanyang trabaho, sentro. Huwag mo siyang gawing point guard. Tapos, kapag ang basketball player mo, kasi tangkad ko, 5'5". 5'5", huwag mo kong gawing sentro. Kasi, para sa akin, sa height ko, I was designed as a point guard or off guard. Hindi ako pang sentro. Imagine yung pagkuha ko sa sentro, doon pagtalikod ko, parang Tiyan agad to, tiyan na to. Di ba? Ano nangyari sa akin? So, ganun din yung mga kaibigan. Kapag may mga taong gusto magbenta, doon siya. One of the great secrets of a great network marketer is this: knowing to place their people in the right position. Detecting their gifts. Marami akong mga downline. But not all people can become speakers. Not all people can become good speakers. Marami akong downline. But not all people can become good organizers. Marami akong downline. But not all people can become good retailers. So ikaw bilang upline, dapat alam mo, makita mo sa mga downline mo, kung sino para dito, sino para doon. I-posisyon mo siya ng maayos. Kung saan sila nararapat. Hello? Yes. Nagigets nyo? Yes. So dapat you have that kind of eye. And of course, mga kaibigan, number 3 is have the network of builders. Ang builders, dalawang klase. Isang part-timer at isang full-timer. Ito yung mga nag-network, nag-recruit. Yung katabi mo, builders yan. Sabi mo sa katabi mo, tanungin mo katabi mo, builder ka ba? Builder ka ba? Oh, ano sabi niya? Hindi siya sure, di ba? Now, right now, listen. I'd like you to choose. Users ba kayo? Yes. Retailers ba kayo? Yes. Builders ba kayo? Yes. Lahat kayo to? Yes. Galing nyo ah. But out of these 3, alin dyan ang dominant sa'yo? Ha? It doesn't matter, basta as long as you know kung saan ka. Sino dito ang dominant users? Yan, taas yung kamay nyo. Taas yun, taas yun, taas yun, taas yun. Taas yun lang. O, taas yun lang, kung iba ba, taas yun lang. Sa mga nakaupo, tignan yung mga nakataas ng kamay. Yan, mga users yan. Manggagamit yan. Retailer. Sino dito sa tingin mo retailer ka? More of retailing ka. Yan. Pero okay, Maya. Now, uplines, take a look of those raised hands. Those are the retailers yung magaling mag-retail. So you have to know, you have to distinguish them. Di ba? These are the pushers. Taga-push ng product, di ba? Now, sino dito are more of a builder? Networker talaga. Sige, okay ba yan? Yan. Now, these are the builders. Now, ito yung tanong. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ano kayo? Floating. It's okay. Kasi ngayon, kumbaga, right now, you're still searching kung saan ka talaga. Ako, I tell you where I am. I'm a builder. I am a builder. And a user. I'm not much of a retailer. Not much. I sell, but not much. Nagets nyo? My gift, building. Builder. Bakit ka builder, sir? Kasi engineer ako. Wala lang. Na-relate ko lang. Yun yun. Yun yun. Di ba? Yun yun. Okay? Good, na? So, now, what are the things to prepare when you're going to prepare what you are going to say in advance? So, dapat,
pag humarap ka na sa mga prospect mo, after the RBP, dapat, alam mo dapat kung ano sasabihin mo. Confident ka na. Gets nyo? Okay, good. Now, be confident, be excited, enthusiastic,